Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay guys, pag-usapan naman natin yung nangyayari tungkol sa flood control project and then magfo-focus tayo sa mga Discayas, okay? So saan nagumpisa yung kanilang downfall, kanilang pagbaba because sa dami ng kanilang flood control projects ay nabuksan ito tapos sa isang lamang interview, 'di ba? Sa isang interview, mukhang ang kanilang buhay na nasa taas ay ngayon padulos-dos pababa, parang ilog na nasa doon sa taas ng bukid papuntang pababa at padagat, 'di ba? Okay, so let's watch yung actual video na sinabit ni Julius Babaw kung paano naging maganda yung kanilang buhay. Okay? And then later on, magfo-focus tayo sa some information na nakuha natin sa internet. How did they get this huge amount of money? Okay, so let's watch this very quick. Buhay ninyo? Nung nag-DPWH kami. Ayan, okay. Ayan, okay. So, let's see ano yung sasabihin ni Sir Julius Babaw. Okay, paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang, at saka nagkaroon ng opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit na project to? Malit lang po, hanggang lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga Paano projects nyo nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, sabi nga nila, Bidding. madaming bidding, edit, mga ganun. Yes. Ay, hindi, wala. bidding Wala, po. wala. Bidding. Paano kayo nakalusot doon Bidding. sa bidding? Yung prices namin lower than Lower. Yeah. Oh, so lower. So that means yung mga proyekto nila doon sa iba't ibang lugar, actually kahit dito sa Iloilo City, yung mga projects nila hindi pa tapos nalagay doon sa mga iba't ibang lugar tapos merong mga violations. O, di ba? Wow. Kaya ang ganda ng buhay nila. Nagbidding sila tapos yung experience nila, gumanda yung buhay, naging malaki, tapos kumuha na sila ng mga big projects sa gobyerno. So DPWH is our key word, di ba? Now, punta tayo sa webpage ng, papakita ko sa inyo guys. Okay, so sandali lang. So webpage to na here. Yan, okay. So, palakihin natin. Okay. So, dito, ito ay webpage ng PCIG o Philippine Center of Investigative Journalism. Sila ang news organization na nag-imbestiga at nakuha nila ang partial list ng mga lawmakers na konektado sa mga contractors. 'Di ba? Alam naman natin si Cheese, si Bongo at si Joel. Nandun din yung mga kalyado ni Bongbong Marcos na si Zaldico. O, 'di ba? Okay. So, let's go here and sabi dito suspended, blacklisted. So, the number one contractor in the Duterte era 2016, okay? Ay yung kanilang company na St. Gerald Construction General Contractor Development Corporation. Okay? Ito ay nasuspend sa dati nilang pangalan, sabi dito. So, from July 2016, December 2017, St. Gerald won 12 billion worth of contracts. Okay? So, hindi natin alam kung saang lugar, let's just say, sa buong bansa, sa iba't ibang lugar sa ating bansa, excluding joint venture projects with other firms. Kung natatandaan nyo, si Bongo at yung company ng kanyang ama ay sanib pwersa sa St. Gerald doon sa Davao City at yung kanilang lugar ay binahabaha. Okay? Now, on August 12, 2015, DPWH issued suspension order because it submitted tax clearance to the procurement service that confirmed spurious by BIR.
Okay, so nasuspend sila noong August 2015. Okay? At ito ay na-assign ng dating DPWH. Okay? At ito ay nasa pangalan ng ama, which is Diskaya II. Okay? Now, kung masuspend, sabi dito, it's only disallowed for 1 year. Okay? So the suspension daw ay nakabase dun sa implementing rules and regulation ng Republic Act number 9184 or Government Procurement Reform Act, which penalizes for 1 year first offense submitting eligible requirements. So kung merong contained information or falsified documentation, suspend yung kanilang pagbid for 1 year. Okay? Now, on March, na-lift yung kanilang suspension kasi merong reconsideration. Okay? Now, 3 months after DPWH suspended, a new firm, St. Gerald, ang dating pangalan, which is St. Gerald Construction, tapos bumuo sila ng bagong company na yan ang pangalan. On November 2015. Okay? And ito ay nasa pangalan pa rin ng Diskaya II, yung tatay ng nung St. Gerald, ang asawa ni Sara Diskaya. Okay? Now, ang problema dito, they got deals while suspended. So, merong locks doon sa DPWH. Paano sila nakakuha ng bid while they are suspended? Diba? So, PCIG, though, found St. Gerald Construction and St. Gerald Construction General Contractor and Development Corporation still won 9 contracts were advertised between. So, from the suspension, August 12, 24, March 2016, wala pa dito ang mga Duterte, nagka-kontrata sila at nakakuha sila ng 440.5 million pesos. Ang dami, di ba? Okay. Now, so that means merong problema sa sistema ng DPWH. So, paano sila nakapag bid? Suspended sila, di ba? Meron ba silang ginawa para matuloy yung para makakuha sila ng deals? Di ba? Okay. So, on July 27, 2018, ang PCIG, nag-asa sila kung bakit nakakuha silang kontrata kahit na-suspend. Pero, hanggang July 2, wala pa ring sagot. Okay? And, they have a double A's license category. Okay? Which is mataas. Diba? Now, so yun. You may kita mo yung red flags na suspended siya dati. So, paano siya nakakuha ng mga kontrata sa gobyerno? Diba? So, 2016 onwards, kung natatandaan nyo, sabi ni Bato, kailan kayo nakakuha ng mas marami? Sabi ni Sara Diskaya, nung 2016 onwards po. Pa-sure yung sagot mo. Opo, yes po. Diba? Natahimik bigla si Bato. Kasi alam niya na doon nangyari sa kanyang amo na si Duterte. Okay. So here's the last one, guys. Pakita ko sa inyo. Kung mabibilib kayo. Mabibilib kayo dito. So sabi dito, sa Voice of Millennials, Sara Diskaya, Digong, and Bongo kasama ang DPWH na si Alan Borromeo nag-award sa construction firm ni Bongo sa tatay niya na si Deserio Go. Tapos managing officer ng CLT kasama rin si Maring projects ni Maring Sara. So here, yan. Okay, kasama sila. Diba? Okay, so that means meron tong mga alam na to at yung mga projects nila ay hindi ganyan ka tatag at ang daming anomalya. Okay, pakita ko sa inyo yung kontrata na nakuha nila. From 2007, 2.7 million. Tapos wala sa 2008.
hanggang lumaki ng lumaki hanggang 2015, 2013, 14, 15, 16. Hanggang lumaki ng lumaki hanggang umabot siya ng 1.8. Hindi pa natin alam kung magkano yung actual amount niya after ng 2017. Diba? Ang daming luxury cars. Kung natatandaan nyo guys, merong recently, ngayong araw lang, I think nangyari is merong kinuha yung information ng kanilang mga sasakyan. Okay? At by the way, tahimik dito si Mark Villar. Kasi si Mark Villar lang naman ang isa sa mga alam naman natin, konektado sa DPWH flood control scam. So ano tingin nyo guys? Ang dami ba actually pag-uusapan. Pero later on, try ko yung pag-usapan yung kay Bongo, kay Joel Villanueva. Bakit nandun pa rin kayo sa Senate hearing? Kasabwat kayo o kasama kayo. Konektado kayo sa mga companies na merong problema sa flood control projects. O, diba? So guys, yun. Connect the dots. Sino yung nag-award? Sino yung mga tao na behind the scene? At hanggang ngayon, kahit ang daming flood control projects nung panahon ni Pinoy, ni Duterte hanggang ngayon, wala pa rin nangyaring maganda. Okay? So guys, if you have any comments and suggestions, please like and subscribe and I'll see you in the next video. Salamat po and thank you.